Nagbabalik ang PTV Sports. Handa na naman ang ating mga Pinoy ballers na magpasiklab sa court dahil muling magbabalik ang Sinag Liga Asia. At para alamin ang upcoming tournaments na inilatag ng Liga, kasama natin live sa studio si Rocky Chan, chairperson ng Sinag Liga Asia, Ray Alao, president ng Sinag Liga Asia, Rodney Santos, commissioner ng Sinag Liga Asia. Magandang umaga, gentlemen, and welcome sa PTV Sports. Morning. It's nice to be here. Yes. Una, fire away the first question, Sir Rocky. Ang ganda ng reception ng Sinag Liga Asia last season. Ano po ba yung dapat nating abangan this upcoming season? Yeah, it's gonna be more exciting, mas pinaganda, and we're calling it now SLA Pilipinas, and of course our upcoming tournaments tuloy-tuloy pa rin. Sir Ray, ano po yung naging inspirasyon ninyo para ipagpatuloy pa at pagandahin pa itong Sinag Liga Asia? Actually, kaya nagtuloy-tuloy yung Sinag Liga Asia dahil sa mga Sinag 40, sa Sinag 45 na gusto pang maglaro hanggang ngayon. Plus yung Junior World Showcase nga natin from other country, lalo na ngayon nadagdagan tayo ng Euro. May mga Dubai kasi dyan, UAE, Canada, Australia. So padagdag yung bansa na gusto maglaro dito sa Pilipinas para mapakita nila yung talent ng mga bata. Kasi meron tayong 13 under, 15 under, 17, 19, saka 21. Plus yun nga, magkakaroon tayong intercollegiate saka pro. Abangan nila yan. Ayun. Sir Ray, follow up ko lang dyan sa tanong ko sa inyo. Last season po ba, meron tayong mga nakita ang mga magagaling na new ballers? Yes, actually, nakakatuwa. Nung nag-Junior World Showcase tayo sa Cagayan de Oro, kay Mayor Clarence Ulit, sa kay Boss Ronaldo, sa kay Boss Kikang, ang daming nakuhang bata na galing US. Ngayon, mga nasa NCAA na, UAAP, other school na malalaki din. So, proud kami na gamit yung platform natin ng maayos. Then, siyempre, partner natin ang PTV4. So, lalong gumanda at lalong maraming like-hater. Actually, ang daming mga tawag sa amin na, uy, ang ganda, may PTV4 na. Kumbaga, through Sinag Liga Asia din, talagang nahasa itong ating mga young basketball players to go to those big leagues in the country. Now, Sir Rodney, makakaasa po ba kami ng mas maraming teams for the next season? Yes. Actually kasi marami talagang tumatawag, maraming gustong sumali, maraming gustong sumubok. Pero kasi minsan kami na rin nagkocontrol kasi mas pag marami masyado yung team, yung availability ng team tsaka yung schedule. Minsan siyempre pag busy ibang mga 40-45 up, mga executive na rin yan, mga nag-work. So, pinalo namin yung time of games na huwag masyadong gabi kasi start kami ng 6 p.m. and 8 p.m. So, kasi mga after office hours yan, after work. So, pag maraming masyadong team, umahaba yung tournament. O sa amin, okay lang. Kaya siyempre, gusto namin yung quality yung quality ng games, saka yung mga teams na talagang stable. But sir, bilang Deputy Commissioner po at dating PBA star, paano niyo po yung experience niyo, para niyo po na-share o na-develop sa ating mga players? May mga tatanong yung pointers, mga coaches, then how they handle the practices, mga players, how they approach, lalo na yung in terms of conditioning, siyempre pag 40-45, di ba? So matagal na yung stretching, matagal na yung preparation. So just stay fit as much as possible. Laking tulong na rin siguro dito yung liga dahil yung mga hindi naka-experience before sa career nila na mga TV, lalo na dyan ang PTV4. So ito yung chance nila na makita sa TV ng family nila. At that age. Kasi diba? isa sila sa liga na talagang merong ganitong klaseng category. But how was the reception dun sa 45 age group pataas? Maganda kasi di nila na-expect yung makikilala, sabi nga yung simple papawis, nakilala sila buong Pilipinas, na-list na natin ng US, ang Dubai, UAE, nakilala sila.
So, hindi tumaas yung quality nila. Dati naglalaro sila sa interbarangay, ngayon hindi na sila may sali kasi nasa sinag ka eh. Bawal ka na dito. So, parang gano'n yung na-reception na. So, So may exclusivity. oo, may marketing Yun value din na ang sila. maganda part niya, no? Pero Sir Rocky, may nabanggit po kayong Sinag 40 tournament. Ano po yung konsepto na to and yung format? Yeah, it's used to be Lakas 40. So, we're rebranding it a little. We call it Sinag 40. Kumbaga, nung unang mga season, palakasan sila na ngayon. Ngayon na malakas, we're starting to showcase them. Ay, at 40, pwede pa silang sumikat. So, yeah, that's upcoming. Actually, we're planning to open it up, our 4th conference on October 21. Yeah, Malapit at One malapit Arena, na, sir. Cainta. So again, we're now also discussing with your network, PTV Sports, to have the games live na. So it's gonna be more exciting. So actually, ang mga teams, mas excited sila kasi syempre, mapapanood Sino sila. po yung mga teams na yun, sir? Yeah, it's quite a number of teams, comebacking teams. We have teams from Saints Laguna, we have San Pedro, Mamba, we have Exile, we have JC2, and we have our new team Uplift, and then we also have yung defending champion, the Fire Chief, and there's probably around 10 teams competing for the 40. Ang kagandahan dito, talagang nagle-level up ang Sinag Liga Asha. Correct. Nakikita natin na mas nagiging competitive yung liga. Kaya nga, ang sunod kong tanong, partner, gaano po kahalaga sa inyo na magkaroon ng platform na tulad ng Sinag Liga Asia? Napakalaga kasi marami kaming natutulungan na, alam mo yan, gaya nga na sinabi ni Commissioner Rodi Santos na mga nagbabalik laro. At the same time, yung mga bata from abroad na gustong ma-showcase yung talent nila dito sa Pilipinas dahil lahat sila nangangarap mag-PBA like our commissioner. So, doon talagang ang sarap ng pakiramdam namin na natutulungan namin yung mga bata na to, especially mga parents nila. Kasi may sure lang ako, yung mga nasa province na ginawa namin, Visayas, Mindanao kasi tayo, and Luzon. So, yung mga parents na may isda, magsasaka, tapos yung mga anak nila naging player. So, nakakatuwa dahil pagpirma nila ng mga signing bonus, ganito pala kalaki. So, yun. Kaya sana sa mga bata, focus na sila sa sports. Huwag nila samahan ng mga kung ano-ano. Yun, doon sa platform natin, malaking bagay. Pero ang gandang motivation doon, ito sa ating mga kabataan, no, na bukod sa talagang nakahasa yung kanilang skills sa sports, in a way, kumikita na rin sila. Correct. Nakakatulong sa pamilya. Sobra ma'am, talaga nakakatulong. Tsaka magagamit po nila yan along the way din talaga eh. Sila rin yung mga player natin, di ba? Nandito sila, sir, sa guide, Oo, di ba? totoo Support. Sir, may mga professional di ba, athletes din. Yes, ma'am. Nakasali dito sa Sinag Liga Sa sinaglakas ko, sa sinag, natin, 40 kasi, ang maganda dito, isa lang bawat isang team na kagaya ni Commissioner Rodney. Okay, so Kasi para balance. Para balanse. Kasi ang gusto natin mapakita dito, yung mga hindi nakapaglaro kagaya ni Commissioner Rodney na pa-showcase naman nila yung talent nila, lalo na ngayon may PTV4. Kaya na-excite yung mga team na, oy, sali tayo dyan kasi isa lang ang pwedeng import na pro like our commissioner. And I'm sure po, dun sa mga import, kung tawagin natin dahil pro sila, nakakatulong sila in terms of guidance din sa mga Yes. kapwa players nila. Tama po kayo doon. Actually, ang ganda na sinabi nyo kasi bukod sa napopromote yung team nila dahil may ex-pro, ang maganda doon, yung mga from barangay hanggang mag-level up, natututo sila kung ano ba talaga yung trabaho ng isang ex-pro. Ito naman, Commissioner Roddy, ang dami niyo pong mga nakalatag na tournaments. Paano niyo po na-ensure na very high quality ang Sinag and at the same time, it maintains its competitiveness? Yun, kagaya yung sinabi namin kanina, yung we limit our teams, yung participants, kasi gusto namin yung quality talaga, tsaka yung mga teams na magme-maintain talaga ng mga players nila. Kasi yung first season namin, medyo siyempre yung nandun yung unang saltada namin na tingnan natin kung okay to. Tapos, second season, much better. So, ngayon third season, mas good quality team talaga na competitive. Kumbaga, di baling konti, basta quality games, competition, and saka mga players talagang piling-pili na.
So sabi nga namin, isang professional na sa 40, sa 45 up, wala. So mas magiging exciting. I think yun po yung kagandaan sa Sinag because nandun yung competitiveness. Because di ba meron po ibang liga na medyo nagiging nasa side po ng entertainment. And this one talaga upholds the value of Yes. yung hard work, Correct. yung competition nandyan. So, Sir Rocky, ano po ba yung vision ninyo? I mean, nasa third season na tayo, papunta na rin. Nagpaplano na po kayo for the fourth season. But what is the main vision of the Sinag? Basically, we just want to have a platform for an equal opportunity for our juniors in the grassroots. We're doing Luzon, Visayas, Mindanao. Lalo na yung junior world, we started it off in 2024 in Pampanga for Luzon. Then we moved to Mindanao, Cagayan de Oro, in which most of the local teams were given the chance to participate as far as Zamboanga, Davao del Norte, ganong kalayo. So to come and compete. So by next year, we'll be doing it in Cebu, Wow. Visayas. So Okay. iikot sa Nice. buong Pilipinas. And then, an equal opportunity for, lalo na yung sa mga bata na hindi nabibigyan ng chance, pumunta dito sa Manila. So, ito na yung platform nila. Plus, yung 40-45 natin, yan, andyan pa rin yung platform na, alam mo yung iba nagsasabi na hindi na sila pwedeng magpuyat kasi mag-i-ensayo sila bukas. So, Ang ganda. it balances Conscious na rin everything. sila. At healthy na rin for Yeah, sure. it balances everything. Totoo. Yeah. Ay, hindi na po sila. Before I proceed with my question, gusto ko lang i-correct kanina yung nabanggit ko with Commissioner Rodney. Baka nagkamali ako ng name kanina. Sir, ano po yung mga challenges na na-experience niyo po sa Sinagliga Asia? Marami kasi first time eh. Sa mga mati-TV, tapos yung mga technical lang naman. So, siyempre, iintindihin namin yon. So, may maraming, pwede bang ganito? Pwede bang ganito? Parang ano eh, parang minsan gusto nila kami sumunod sa kanila. Siyempre, we have our own league rules, di ba? House rules. So, kailangan sumunod. Kasi siyempre sila, pwede bang ganito, pwede bang ganito na lang. Kami parang like sa mga uniform. Tapos na tayo sa mga interbarangay. It's time to level up. Kung ano yung nakasanayan nyo before, wala na yun. Tapos na yan. Eto na tayo ngayon. So yung nakasanayan nyo, alisin nyo na. Baguhin nyo. Kasi pag alam natin, pag inaayos natin, yung liga, pagagandahin natin, sila parang baka pwedeng ganito na. Tapos na kayo dyan. Please, huwag niyo nang ipilit dyan. Kasi yun yung mga pang-lower level. Sino po yung mga 40s up po? Oo, kasi so, i-level Meron up silang na natin. sariling Yung mga 40s up, siguro. Oo, yan. I-level up na natin yung, yung status na yung market. Okay. So finally, gentlemen, meron po ba kayong message sa ating viewers? Shout-outs or gusto pong batiin? Yeah. Unahin po natin si Sir Rocky. Yeah, I forgot, isa sa Sinag 40 teams namin is regular team who started it all. Yung Sea Lions, di ba? That's they're one of the teams I meant to mention it kanina. Anyway, yeah, we're excited. Of course, shout out to your PCO secretary, Dave Gomez, who've been very supportive also. And then, of course, mga teams and, you know, our stakeholders, our partners who have been supporting Sinag. We're excited for upcoming more tournaments besides Sinag 40, Sinag 45, the Junior World. We're also doing the National Interagency, mga government okay, agency. that's nice. Yeah, it's a basketball, volleyball, sports tournament. And then I think we're doing also fun run, including PTV Sports. Kasama tayo dyan. Yeah. Of course. Ano tayo, Ron? Kasi alam ko, malapit na anniversary niyo. Yes! Yeah. So, Basta kami, 1K lang ha. so yeah, we're very excited. Of course, the partnership with PTV Sports means a lot for us, lalo na napapanood sa buong Pilipinas. So again, maraming salamat. Thank you so much po, Sir Thank you. Thank you Rocky, po. Ray, and Sir Ron.